Ito po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na 'to. Naku po, congratulations to everyone. Pag-uusapan natin lahat-lahat sa mga yan, pero napakaganda ng balita ngayon, okay? Ito po, house arrest ni PRRD, panalo. At nang dahil diyan, next step, senador, pinag-uusapan na napalitan si Tuta. Sino ba yung Tuta? Naku, patay kang patay ka, 1,000, isang tuwa. Buong bansa, baha. Impeachment ni BBM, isasampa na. Yun ang pinakamaganda. Idudugtong-dugtong po natin yan. Ano ang game plan ng DDS? Tagumpay po tayo mga banateros. Pang-apat, meron ba neto? Kasi may bumubulong sa atin. Oo, meron daw Risa, Kiko, love team, pambihira, nakakadiri. Okay? Huwag pong kakalimutan na pagpasok nyo pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, konting lambing ulit. Humihingi po tayo. Sana sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, mag-subscribe po kayo. Coach Oli or Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, mamaya pag-usapan natin yung impeachment ni BBM at saka yung love team. Kiko, magagalit si Mr. DJ niyan. Kiko, love team, Risa. Pero dito muna tayo ngayon. Dapat nang payagan o aprobahan ng International Criminal Court o ICC ang matagal ng request na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte nang kumustahin ang lagay ng kanyang ama sa ICC detention facility. Paliwanag ng pangalawang Pangulo na para sa humanitarian purpose ay dapat ibinigay na ito sa 8 years old na dating Pangulo ng Pilipinas. Kaugnay nito, nais pa rin ng pamilya Duterte na sa bansa maiuwi si FPRRD kung tatanggapin ng gobyerno at kung payagan na ng ICC. Kung ako, Davao City talaga. Davao City, Philippines. Yun. Okay. Eto na. Pag-release kay PRRD, alam nyo naman yung nangyari kanina. Okay? Alam natin na nanalo at overwhelming yung pagkapanalo na kagustuhan na i-request sa ICC na i-release na po si PRRD diyan sa ICC. Interim release o house arrest. Ang gusto ni BP Sara at sang-ayon ang mga senador at maraming mga Pilipino sa Davao. Kaya nga naman, kita-kita po tayo mga kababayan. Pag-uwi ni PRRD ron, punta agad tayo ng Davao. Naku, pambihira yung mga hotel doon. Paunahan na lang tayo mag-book. Baka pati eroplano. Okay? Hindi po para to manawagan ng kung ano paman. Kasi, na-miss natin si PRRD. Ipakita natin yung support natin. Hindi lang po taga Davao ang magse-celebrate, buong Pilipinas. Kung kayo kaya nyong pumunta ng Davao, pumunta tayo ng Davao. Kayo mga nasa ibang bansa, kung kaya nyong pumunta ng Davao, punta kayo ng Davao. At doon sa hindi kaya, let's celebrate here in the Philippines. Kahit saan man. Sama-sama po tayo. Kahit house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na ilibing sa ilalim ng bunker yan, yung house arrest niya, walang problema sa... Ako! Huwag naman gano'n, BP Sara. Ang sabi niya, kahit na ang request ng ICC, kahit ilagay sa bunker, kasi grabe nervous nitong si Tambaluslos, kalalaking tao. Ito si Trillanes, kalalaking tao, kalakas-lakas, bakla ang animal. Takot na takot kay PRRD. So, kahit ang request daw, sa ilalim ng bunker, doon patirahin si PRRD, basta sa Davao, susundin nila. Matindi. May paano kayo? Alam nyo kung sino magaling maghukay ng bunker? Si Torre. Pati hindi pulis, pinasusuotan ng uniforme ng pulis. Tapos gagawin,
tagahukay ng bunker. Yan, magaling maghukay ng bunker yan. Si Torre. Oh, diyan natin utusan si Torre. Palagay ko, ako naiisip ko pati yan si Torre. Malapit nang bumaliktad dyan. Bad trip yan kay John Vic. Bad trip yan. Oh, pareha sila mahilig sa camera, di ba? Yung si Mr. Ganon. Oh. Ako. Gagawin namin yan. Ayon kay VP Sara, handa nilang tiyakin ang pagdalo ng dating Pangulo sa mga pagdinig ng ICC kung matutuloy ito. In fact, I think mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because we can encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron man or mangyayari na hearings kung meron man. And, mahalaga sa amin yung word of honor namin, no, sa pamilya. So kung... Tsaka hindi lang word of honor, kasi ang ano naman dito, magpa-participate si PRRD kung magkakaroon ng hearing. At definitely, tuto pa rin yun nila BP Sara. Una, sabi niya, word of honor. Hindi lang yon. Alam naman natin si PRRD, alam naman natin ang Duterte, pag madadamay ang Pilipinas, hindi sila gagawa ng kabulastugan. Let us remember this. Ang Duterte ay hindi Marcos. May isang salita po ang mga Duterte. Kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umattend siya, papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya. Samantala kinumpirma ng Vice Presidente na may pagkakataong nakita si dating Pangulong Duterte na walang malay sa kanyang kwarto. Alam nyo kung bakit ko sinimulan dito? Tingnan po natin na ididikit ko po ito doon sa pagkapanalo ng interim release ni PRRD na ginawa sa Senado. Okay, inuna ko lang to pero pupunta tayo doon sa mga magagandang part patungkol doon sa botohan, patungkol doon sa impeachment ni impeachment ni Bongbong Marcos. At patungkol na lang dito sa pagkakatanggal ni Tito Soto maging Senate President. Idudugtong-dugtong po natin, sinimulan lang natin dito. Ngunit ayon kay VP Sara, ang impormasyon ay hindi galing sa mismong ICC. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto. Nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Yun ang malupit doon. Isipin ninyo, walang malay ang isang 80-year-old sa sahig. Sa hindi niya bansa, wala siyang kamag-anak, that is very dangerous. Sobra po yan. Yan po ay hindi na makatao. Tapos, hindi in-inform ang family in real time. Hindi agad-agad in-inform. Sa katunayan, nalaman lang to nila BP Sara doon sa ospital. So, hindi ICC ang nagsabi. It means, hindi nila kayang alagaan si PRRD at itatago. So, napakadelikado po niyan. Imagine niyo, kung kayo ay merong magulang na nasa ibang bansa, 80 years old, nakahandusay, walang malay. 'Di ba? Hindi ba 'yun nakakagalit? Dahil dito, iginit ni Vice President Duterte na tila walang kontrol ang ICC pagdating sa seguridad ng kanyang ama. Mismong ang kanyang ama na rin ang nagsabi na hindi lang isang beses nangyari ang insidenteng siya ay natumba o natagpo ang unconscious o nawalan ng malay sa kanyang kwarto. Tinanong ko siya, alam ko tinanong din siya ng lawyer, hindi ko lang alam kung anong mga incidents, but tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na natumba was his term. Jed, Alam mo, hindi first time yan. Kahit dito, 'di ba? Doon sa bahay nila, natumba na si PRRD, nalaglag sa hagdan. Nabalita pa yan before pa mapapunta sa ICC si PRRD. Doon nga pa lang sa bahay. So, hindi po gawa-gawa ito. Talaga pong sakit. At ang delikado sa isang matanda. Kaya ito pinag-iingat ko ang aking tatay dito. Sabi ko,
it's very important na nag-e-exercise ka kasi pag tumatanda ka, nawawala yung muscles at yung pag nawawala yung muscles, humihina yung mga pangangatawan. Tapos isang tumba, diyan na po nagsisimula yung sunod-sunod na sakit. Diyan na nanghihina ang matanda eh. Kasi nawawala yung balanse, matutumba, mauuntog, mababalian. Pag nabalian, tuloy-tuloy na po. Yan po ang nakakatakot. At yan na po ang nangyayari kay PRRD. Kaya naman, nagkaroon nga ng botohan. Eto na po, puntahan natin. Kaya naman, kanina, nagkabotohan na i-release na si PRRD, magkaroon ng house arrest. At eto yung bumoto para ma-release na si PRRD. Gatchalian, Ejercito, Legarda, Lacson, Erwin Tulfo, Villar, Subiri, Marcoleta, Marcos, hindi ko mabasa kasi maliit eh. Cayetano, Robin Padilla, De La Rosa, Villanueva, Estrada at Go. Ang hindi bumoto, ang bumoto ng no, ayaw nila. Mabulok ka dyan, PRRD, kahit mamatay ka na dyan parang matanda, kahit manghina ka dyan, basta mamatay ka dyan. Ito po, tatandaan natin, mga kabanateros, huwag po nating kalimutan tong tatlong mukha na ito. Ontiveros, Aquino, at Kiko Pangilinan. Yan, tatlong yan. Dilaw, di ba? Dilaw na dilaw. So, alam natin that ang istorya nito, dikit-dikit eh. Ang nag-abstain, si Soto at si Tulfo. Absent lang, wala si Lito Lapid. Ayaw mo na, hindi naman nagsasalita yan. Si Cayetano, si Villar at si Escudero. Pero si Escudero nagpasabi kay Subiri, pagka-absent siya, ang boto niya ay yes. Okay, dapat i-release si PRRD. Eto na, kitang-kita na ang bumoto ayaw kay PRRD talaga ay dilaw. Pinapataas nito yung sinasabi natin na talagang sa 2028 ang maglalaban ay ang Duterte, si BP Sara at Dilaw. Sila talaga yung ayaw makaupo, makabalik ang Duterte. I have my opinions kung bakit, pero obviously sila yon. Kaya nga naman, ito'y lalong napapalakas yung ating theory na si Bongbong Marcos ginagamit ang dilaw. Hostage ang Duterte. Plano to lahat ng dilaw sa pangunguna ni Trillanes. Si Trillanes po ang nagpasimula ng ICC. Yang issue ng ICC na yan. Tapos tuloy-tuloy na yan. Sinusuportahan to ni Bongbong para ang dilaw ay patuloy suportahan si Bongbong. Kasi kung hindi niya nakaya ang Duterte at ang dilaw ay galit pa sa kanya, hindi matatapos ni Bongbong ang kanyang termino. Alam nyo ba kung bakit nagugulo ang investigasyon sa flood control? Alam nyo ba kung bakit nakakapagnakaw ang mga magnanakaw? Alam nyo ba dapat matagal nang wala si Bongbong? Lahat yan ng dahil sa dilaw. Para sa dilaw, sige na, magnakaw na kayo. Basta hindi uupo si BP Sara. Basta kalabanin ng Duterte. Yan po ang ginagawa ni Bongbong, hostage niya. Para siya manitili hanggang 2028, kung maaari, mas matagal pa. Pero ito yan. Overwhelming tong boto na ito. At kung itong 15 na senador, plus si Escudero, plus si Cayetano at si Villar ay boboto, may usapin na po, bulong-bulungan. Hindi na po magtatagal si Tuta Soto. Ang next game plan ay palitan na si Tito Soto. Kasi walang mangyayari sa investigasyon. Sa katunayan, nagpaparinig na yung isang si Ejercito, si The Good One, nagpaparinig na rin si Subiri. Marami na nagpaparinig na senador na hindi sila masaya sa pangunguna ni Tito Soto. So, ang isusunod dyan, hindi na po magtatagal. Yan po ang ating nadinig.
papalitan na po yan si Tito Soto. Ito naman ang sa akin. Coach Oli, hindi kaya bias ka lang? Kasi yan ang sinasabi. Siyempre Duterte ka eh. Intindihin nyo naman yung mga namatayan. Gusto nyong pakawalan si PRRD. Intindihin nyo naman yung mga namatayan sa dyan sa drug war ni PRRD. Tanungin ko kayo, yung mga adik na yan, yung mga nagahasa nila, mga napatay nilang pulis, mga ninakawan nila, pamilyang sinira ng mga adik na yan. Tama ba yun? Diba? Bakit pilit yung pinagtatanggol yung mga adik? Yun lang naman yan eh. Pinalaki nyo lang yan. Mas kinampihan nyo yung adik dahil gusto niyang butasan si Duterte. Yan lang po ang kulay na itong dilaw na ito. Kaya this is very interesting. Kung talagang makakuha lang tayo ng 13 na boto, 13 na senador na may paninindigan na hindi takot kay Tambi, mananalo. Mapapalitan na si Tito Soto. Abang-abang nyo. Ha? Tingnan natin kung magkakatotoo. Kasi yan na daw po ang kasunod. Ngayon, gusto kong pag-usapan itong si Tito Soto at saka si Tulfo. Mga pasensya na po sa word. Ba't kailangan ko pong gamitin yung word? Hindi po sa pagmumura. To define them. Ikaw Soto at saka ikaw Raffy Tulfo, wala kayong bayag. Diba? Ako, alam mo, hindi ko gusto karakas nitong si Bam Aquino. Lalo to si Kiko, lalong-lalo na si Risa. Pero mas nabilib pa ako dun sa tatlo kesa sa Soto at saka Tulfo. Yang abstain na yan. Nag-abstain sila eh. Yan yung ang boto niyan mga no. Ayaw lang nilang masabihan ng publiko dahil alam nila ang publiko, ang taong bayan gustong i-release na si PRRD kasi hindi na po makatao ang ginagawa kay PRRD, hindi tama ang pagkakahuli kay PRRD, mali na po yung ginagawa kay PRRD. Pero hindi sila makaboto ng no dahil takot sila sa magiging imahe nila. Kaya nga sabi ko, mga wala kayong bayag. Mas may bayag pa sa inyo si Risa Ontiveros. Ha? Kaya walang, alam mo tong Tulfo na to, lalong-lalo na to si Raffy. Matapang lang to pagsasigawan. Pero pagdating sa tayo, walang tayo. Tingnan mo. Yung anak mo nga nagwala sa ibang bansa. Naghaya-hayang buhay. Nasisita mo ba? Yun ang tapang. Yung gagawa ka ng tama kahit alam mo mali sa agos. Pero dahil alam mo tama, maninindigan ka. Hindi yung sigurista. Asar na asar puta ang taong bayan sa sigurista. Naalala mo, nung nagkikiskisa ng impeachment at patungkol dito sa nakawan sa flood control, bago pa tong bulilyaso na ito, yung mga iba, pinagtatanggol si BP Sara. Yung iba naman, kinakampihan si Romualdez. Okay lang yun kasi meron kang say. Ito si Tulfo, wala talaga. Tahimik lang siya. Lagi siya dun sa sigurado. Ang alam atang solusyonan nitong si Tulfo, si Raffy, away mag-asawa. Kaya parehas kayo ni Tito, parehas kayong tuta, parehas kayong alang bayag. O next po tayo. Kaya naman, ito po ang inaantay ng maraming Pilipino. Impeachment versus PBBM. Ipinananawagan ni Barsaga. Ayan, sisimulan na po ito. Ha? Ginagapang na po itong impeachment. Congressman Kiko Barsaga is calling for the impeachment of President Marcos due to his inability to bring justice for the hundreds of billions stolen from the DPWH flood control funds. Paano niya susolusyonan yung billion stolen?
Kasabwat yan eh. Siya ang pumirma. 3 taon. Pinipirmahan niya yan. Pinapalusot niya yan. Alam ka namang wala siyang subiron. Kalinis naman yan si Bongbong Marcos, no? Pero yan po, ito po hindi malayong mangyari. Ha? Impa-impeach. Bagamat marami pong tuta si Tambi sa Kamara, ang balita po natin, ito ay balita lang naman, nauubusan na po ng pondo. At alam naman po natin si Tambi ay wala talagang totoong followers. Kaya lang naman may mga sumusunod, kaya naman may mga tuta si Tambi. Dahil alam natin, bayad-bayad. Pagka walang pondo, yung mga yan, hihinto na yan. Kasi sa tingin nila, mas magaling pa sila kay Tambi. Sa tingin nila, dead na po politically si Tambi. So, hindi nila para dumikit pa kay Tambi. Unless may bayad. Diba? So, yung mga yan, unti-unti na pong didistansya yan. Doon sa boto na overwhelming para kay PRRD, it shows malakas pa rin si PRRD. Kasi yung senador na 15 bumoto na yon, alam nyo, plus si Chis Escudero, alam nyo, hindi lang po senador yung boto na yon. Very sensitive po ang mga politiko sa sigaw ng taong bayan. And they are not stupid. Alam nila na talaga ang agos ay patungo na sa Duterte. Alam nila malakas ang Duterte. I-deny man to ni Castro, i-deny man to ng mga vloggers ng Pink, i-deny man to ng mga komunista, i-deny man ito ni Tambi, i-deny man ito ni Bongbong. Pero yung mga politiko, alam nila deep inside, politically dead na to si Tambi. Ang agos talaga patungo na kay Duterte, kay Sara. Kaya kung wala silang pakinabang, iiwan na po yan si Tamba. And possibly, diyan napapasok yung sinasabi ni Kiko Barsaga na impeachment. Akalain mo yon? Nagbayad-bayad ka ng mahal para sa pirma, para mapa-impeach si BP Sara, mauuna pa palang maging successful ang impeachment ni Bongbong. No, definitely pag nawala na si Bongbong, wala na rin si Tambi. 'Di ba? Sino bang naglalagay as House Speaker? President 'yan eh. Presidente po 'yan, hindi po pwedeng hindi po 'yan. Kaya alam mo, very exciting. Alam mo kung ikaw Filipino and you are fighting, kayo po ay banateros, kayo po ay DDS, you are fighting for this. Nararamdaman nyo na konting kembot na lang. Ha? Konting tiis na lang po. Malapit na matapos. Mapaparusahan na yung mga magnanakaw. And who knows? Magtagumpay. Ito si Kiko Barsaga. Maipa-impeach nga. Ako naniniwala ako. It's just a matter of time. Matatapos na rin ang problema nating isa-isa. Ito, isa pang halimbawa na kinakabahan na sila. Tingnan nyo po. Ito po, post ni Baste. Sabi niya, tinawagan ako ng mga Ilocano friends ko. Nagkukumahog na raw ang congressman nila ayusin ang mga sirang proyekto. Diyan sa Ilocos Norte. Oh, ganyan nga, Charis, bilisan mo. Kinabahan si Charis. 'Di ba? Alam mo, uulitin ko, yung ICI na yan, you are nothing but fake investigation until unahin ninyo imbestigahan ang Ilocos Norte, pangalawa ang Leyte. Hindi po natin pinagbibintangan kung sila ay kasabwat sa ghost projects o nakinabang sa ghost projects ang Marcos at Tambi, pero kung hindi nyo kayang imbestigahan yung kanilang lugar, wala kayong karapatan ICI imbestigahan ang ibang lugar. Lead by example, Bongbong Marcos,
Unahin yung paimbestigahan ng inyong lugar. Kaya sabi, ganyan nga, Charis, bilisan mo at hindi yan madadala ng pa-cute at pa-English sa Kongreso. Totoo, wala namang alam to eh. English lang. Pa-cute siguro. Cute siya. Ang liit-liit niya. Para nga si Charis eh. No, pero, balita ko sira-sira daw. Oh. Ay, comment kayo dyan mga taga Ilocos Norte, kayo mga Ilocano. Kami din eh, Ilocano. We are half Ilocano. Ang tatay ko po ay purong Ilocano. No? Pero hindi namin sinuportahan to si Bongbong Marcos. Hindi kami tanga. Alam namin ang karakas ng Marcos dyan. Oh. Kaya na naman, nagkukumahog. Dahil hindi, maitatayo mo ba yung mga palpak na proyekto? Yung mga kinorakot nyo dyan? Yung mga ghost projects? Kung walang proyekto yan, wala yan. Hindi, tama, sakto si, si Baste. Hindi nyo madadaan sa English yan. So, nararamdaman nila yung impact. At kinakabahan na itong mga ito. Alam nila, sa Senado, it's just a matter of time. Konting-konti na lang. Mapapalitan na si Tito Soto. Diyan naman sa Congress, nararamdaman na nila. Pag hindi umagos ang pondo na i-discuss natin sa susunod na vlog ko, abangan po ninyo yon. Doon sa susunod na vlog ko, sasabihin ko, pati yung mga bayarang vlogger, nawawalan na ng pondo. At hindi lang yan, yung ibang politiko na binabayaran, di umano ni Tambi, nauubos na, hindi na nababayaran. Kaya pahina na ng pahina. Kasi, kumbaga, ang binild ni Tambi na suporta, ay binild niya sa bayad. Di umano. Binild niya ito nang hindi parang Duterte na talagang nakita ng taong bayan, may nagawa. Si Tambi, binild niya yung kanyang support through bayad. Pera-pera. Parang yung ghost projects niya. Walang bakal. Walang tibay. Di ba? May bagyo, sira. Ganyan din yung support ni Tambi na ginawa. Nagkaroon ng bagyo, mawawala ang support dahil walang totoong tibay, walang bakal eh. Panglabas, bayad-bayad. Pag huminto ang pondo, giba si Tambi. Same thing no mga ghost projects niya o yung mga proyekto niya na mahina nga, kinurakot, walang tibay, isang bagyo ba? Parehas. Parehas na parehas. Kaya ramdam na nila kahit sa Kongreso, numinipis na yung suporta. It's just a matter of time. Konting tiis, mga banateros, mga DDS. Tingnan po natin ito, susunod. Ito po yung sinasabi ko kanina na boto ni Tito Soto. Pakinggan po natin ang excuse niya. Your Honors, I am faced with two equally important issues affecting life and liberty. Dalawa issue niya. Okay, ano yon? To afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes. So dalawa issue niya. Yung kapakanan ni PRRD, yung physical at mental health ni PRRD, at yung mga humihingi ng hustisya laban kay PRRD. Ayun. Humanity. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. Yan, suportado niya na i-house arrest si PRRD. Pero, However, my my choice, decision, in my conscience, might even help in further dividing the nation.
Ayun. So sa pagkakaunawa ko, ang ibig sabihin ni Tito Soto, sa aking konsensya, baka lalong kung susundin niya ang kanyang konsensya, lalong mahati ang mga Pilipino. Kung bumoto siya kay PRRD, mahati. Kung bumoto siya against na hindi mapakawalan si PRRD, mahati. So anong desisyon ni Tito Soto? Therefore, I register an abstention. Yun, walang bayag. Hindi mo na kailangan mag-decide. Di ba? Baka ma-divide pa tayo eh. Boto kay PRRD, boto ko against PRRD, madi-divide pa tayo. Parehos kayo may punto. Hindi na lang ako mag-decide. I abstain. Walang bayag. Ayan po si Tito Soto. Alam natin ang Caracas. Ito gusto kong ipaliwanag. Alisin ko muna yung picture ni PRRD kasi may mga nagsasabi, Coach Oli, kasi kayo, mga banateros, mga DDS kayo eh. Supportive kayo of Duterte. Diba? Gusto kong tingnan yung mabuti. Ha? Itong sasabihin ko. Importante po ito. Supportive kayo ni Duterte eh. Natural. Gusto nyo yan. Pero paano naman yung political outlook ng Dilawan? Political outlook ng Pulahan? Baka magkakaiba lang tayo ng opinion. Kaiba-iba lang tayo sinusuportahan, pero baka naman nagiging bias lang kayo. Coach Oli, baka naman nagiging bias ka. Bakit ko ba nagustuhan ng si PRRD? Even before siya tumakbo as president, pinopost ko na po siya sa Facebook. Bakit? Malinis po ang Davao. Mapayapa ang Davao. Dalawa po ang pinaka ayaw ko sa mundong ibabaw. At alam ko, ito ang sumisira sa Pilipinas. Una, droga. Pangalawa, mga komunista at NPA. Dalawa yan. Tandaan na lang po natin yan. Droga, komunista, NPA. Yan lang. Ngayon, magbanggit kayo ng Dilawan o Pulahan na seryosong maninindigan para sa droga. Kakalabanin ng droga, hindi yung tunay, hindi yung plastikang ihinto natin ng droga. Marami tayong mahihintong droga. Wala namang nahuhuling drug lord. Takot naman sa drug test. Hindi yun. Ayoko nun. Gusto ko yung totoo. Kayo nang bahala kung paano nyo sosolve yan. Kayo nasa posisyon, kayo bahala. All we want is result. We want a drug-free Philippines. Pangalawa, yung komunista, pinabalik pa yan eh. Pinulbos na yan ni PRRD, konting pitik na lang yan. Kung naupo si BP Sara, tapos na yung mga party list na komunista, tapos na yung mga NPA, tapos na yung mga rebelde, yan ang salot sa Pilipinas. Ang alin? Adik tsaka komunista. Ngayon, magsabi kayo ng dilaw at pula na seryosong lalabanan ng komunista at droga. Suportahan ko. Pangako ko yan. All the way. Hindi po tayo dito panatiko. We want result. I'm not saying perfect ang Duterte. Marami akong ayaw na ginagawa ng Duterte. Pero sino ba ang perfecto? Ikaw? Ako? Wala namang perfecto eh. Pero ang gusto ko sa politician, tapusin mo droga, tapusin mo komunista, sayo ko. Wala na tayong pag-uusapan. Wala akong pakialam kung anak ka ni Risa Ontiveros. Wala akong pakialam kahit apo ka ni Tito Soto. Naiintindihan. Pero yung takot ka at alam ng Pilipino komunista ka, pero itinatago mo, yan ang ayaw na ayaw ko. Yan ang ayaw ng mga Pilipino. Di ba? Bakit kayo mga komunista? Kung talagang ayaw nyo komunista, ba't hindi nyo i-disown? Sabihin nyo, sugpuin nyo mga komunista na yan. Ngayon nakikita nyo saan ako galing? Bakit gusto ko Duterte? Hindi ko sinasabing matino sila. Sino bang matino sa atin? Sino bang matino politiko? Di ba?
Ngayon, kaya nyo. Kaya nyo pulbusin ang komunista? Kaya nyo pulbusin ang droga? O sige. Tulungan ko kayo. Tulungan kayo ng banateros. Tama ba o tamang-tama? Ngayon, kayo mga manunood, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ko? Yan ang problema ng bansa natin. Bukod sa korupsyon, pag nasolve yung dalawang yan, aasenso Pilipinas. Tingnan nyo itong susunod. Kaya naman, pakinggan natin itong sasabihin ni Risa Ontiveros ha. Bakit siya bumoto ng no? Recognized. Senator Ontiveros Salamat. recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. So pabor siya doon. Kailangan na makatao ka. At tamang dapat makoncern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Ayan. So, naunawaan niya ang mga matatanda na nasa ibang bansa na nakakulong. Yan ang ibig sabihin ni Risa. O sige, basa. Ang galing ni GPT, no? Ano yan? Galing sa abogado mo o galing sa kay GPT? Hindi mo ba talaga kaya mag-speech nang walang binabasa? Ano, bobo ba ito si Risa? Di ba media to? Bobo ka ba, Risa? Tayo ang tatanong lang. Pero Mr. President, Mm. hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nito. Yan, hindi raw sila nagpapabaya ang ICC. Yan ang punto niya. Ilang beses na nga bumagsak, natumba na wala ng malay si PRRD. Dinala na nga sa ospital. Ospital mismo nagsabi, ilang beses nang natutumba si PRRD at hindi ini-inform ang family. Tanga ka ba talaga o kulang ka lang sa research? Ay, sabagay, baka wala kay GPT yon. May panayam rin po, ilang araw ang nakalilipas, kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic, kasama ang politika, flood control, at love life. Yan, alam nyo, sinasabi niya, okay naman, sabi niyo okay pa, jolly pa nga si PRRD. Naalala ko tuloy yung lola ko. Kasi nung matanda na yung lola ko, doon po nag-iensayo yung hinahandle ko na banda sa bahay. At nanonood pa siya pagka may dance rehearsal, pagka nagpa-practice kami, nag-iensayo ng mga kanta, ng mga sayaw, nanonood pa yung lola ko at masaya. So kung ako tatanungin mo, kamusta na yung lola mo? Okay siya, masaya, nanonood pa siya. Pero ibig bang sabihin nun, kaya niya mag-isa? Hindi. Alam ko, matanda na. Hindi na nga niya kayang bumangon mag-isa sa kama. Kailangan niya ng mag-aalaga. Hindi na nga siya makapunta sa banyo mag-isa. Hindi na siya makakain mag-isa. Pero pag itinayo mo yun, masayahin yun. Manunood pa. Yan ang hindi maintindihan ni Risa. Na hindi porket kaya, masaya, pwedeng nag-iisa. Sana, Risa, palawakin mo yung isip mo. Alam mo kung paano mo maintindihan si PRRD? Sana wag mangyari sa Risa Ontiveros. Na, halimbawa lang, ikaw ay makulong. Kasi, alam nyo kung paano kayo humuhusga sa tao, ganun din sa inyo. Ang gagawin. Baka mamaya, ang baril na gamit mo, ay diyan ka rin mamamatay sa baril. Risa, hindi ko alam kung sa tingin mo sa sarili mo ay malinis ka. Pero kung dumating ang panahon na ikaw ay mapatunayang madumi, meron kang ginawang mali at ikaw ay makulong, wag naman sana na umabot sa matanda ka na, hindi mo na kayang mag-isa. Kung paano ang ginamit mong patakaran
na standard para kay PRRD, ganyan din ang i-apply sa'yo. Ay, hindi! Kaya na niyan! Oo! Jolly nga siya eh. Hayaan mo siya mag-isa dyan sa kulungan. Huwag naman sana na mangyari sa'yo. Alam din natin, may mga problema ka. May problema ka sa tanim witness, may tanim ka sa PhilHealth. Hindi po ako maghuhusga nun. Ang husgado. Pero just in case, mauwi ka sa kulungan, baka yung in-apply mo kay PRRD, i-apply din sa'yo. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring nakakouch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha ring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Okay, diyan ka mali. Ang sinasabi niya, hindi patas. Kasi pagka ikaw ordinaryong Pilipino, nakakulong ka, pero kung hindi ka ordinaryong Pilipino, hindi ka nakulong. Tatandaan po natin, kahit nga si Claire sinasabi yan, di ba? An accused is considered innocent until proven guilty. So sa ngayon, inosente si PRRD. Hindi pa siya napatunayan. Tama or tamang-tama. Kahit si Claire, binabanggit yan. Okay? Ang hinihingi ngayon, bail lang, interim release. Hindi pinapawalang sala si PRRD. Ipapangalaga lang kung saan yung kanyang kalusugan at yung kanyang katandaan ay mafo-focusan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Yun lang po yun. Hindi siya pinapawalang sala. Huwag naman bobo. Yun lang. Kaya halimbawa, may mga matatanda na iba. Ako, kahit killer yon, kahit rapist yon, at hindi na talaga makabangon sa kinahihigaan. At hindi pa naman napatunayan. Inosente pa yun. Okay lang, i-bail mo na. Paalagaan mo na. Tutal, hindi naman makatatakas na yan eh. Makakapang-rape pa ba yan? Makakapatay pa ba yan? Ni hindi na nga makakain mag-isa. Bakit hindi mo ipabail? Kahit kay Bongbong Marcos mangyari yan. At alam ko, chances are, malamang kung hindi makatakbo ng Hawaii si Bongbong, malamang makulong din yan si Bongbong. Pero kung ganyan na siya kahina, at hindi pa napapatunayan, okay lang sa akin si Bongbong. Kahit i-house arrest. Sabi nga ni Cayetano, this is not vengeance. Humanitarian ang usapan dito. Since innocent pa naman. Medyo, alam natin, ito si Risa, medyo talaga mahina utak nito eh. Dati pa. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero di Bakit? I-apply mo kaya kay Tambi yan? Bakit tahimik kayo? Bakit hindi mo mabanggit ang pangalan ni Tambi? Yung ordinaryong nag-shoplift sa grocery, nakakulong agad. Si Tambi, hindi makakulong. Bilyon ang ninakaw. May nasay ka ba? Nababanggit mo ba ang pangalan ni Tambi? Or you are just simply hypocrites? Kayong mga dilawan. You are hypocrites. Ikaw, si Kiko at si Bam, pangalanan ko na kayo. Di ba? Tahimik kayo ngayon kay Tambi. Hindi kayo sige nga, kung hindi kayo ipokrito, ilaglag nyo nga ang mga komunista. Baka sabihin nyo, red tag, hindi ko sinasabing komunista kayo. Pero ba't hindi nyo magalaw ang mga komunistang perwisyo ng bayan natin? Yung perwisyo ng bayan natin na si Tambi, wala kayong say. Ang tatahimik nyo. Kayo ba talaga ay after
sa human rights? O mga ipokrito lang kayo, parang yung mga Pariseyo. You are just after BP Sara. Dito, gobyerno mismo Sabihin mo, Risa, hindi mo kayang talunin ng patas na paraan si BP Sara. Kaya ganyan ka. ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po na ang International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante ang ICC. Alam mo kaya hindi tayo nagkatapos-tapos. Sabi nga ni Cayetano kanina, pag pinag-usapan natin yung merits of the case, magkakaiba tayo at panibagong debate. Hindi po pinag-uusapan dito kung guilty or not guilty si PRRD. Ang pinag-uusapan dito, mailagay si PRRD na maaalagaan siya sa tamang lugar at ng mga tamang tao. Hindi po inaalis kung meron mang dapat sagutin si PRRD sa batas, sasagutin yon. Mag-a-appear siya, a-attend siya ng hearing. Yun lang eh. Dinidinig pa. Naiintindihan ba? No? Kaya this is not about vengeance. This is about justice. Ang problema dito kay Risa at saka yung Dilaw, they are out for the vengeance. Hindi ko nga alam kung sila ba ay komunista. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Pero alam naman natin, ang talagang tinamaan ni PRRD, dalawa. Komunista at droga. Kaya nga pati si binanatan nila si Pastor Kibuloy. Bakit? Si Pastor Kibuloy at ang SMNI dinedicate nila yung channel na yan para masugpo ang komunista. Ginastusan yan, nakipaglaban yan kontra komunista. Hindi ko alam kung supporter ang dilawan ng komunista or ng adik. I really don't know. Sinasabi nila for human rights. Do you believe that? Do you believe human rights? Karapatang pantao rin ang pinag-uusapan natin kay PRRD. Remind you, he is innocent until proven guilty. So ibigay mo rin ang karapatang pantao sa kanya. Kaya hindi ako maniniwala na this is about human rights. This is about communism or this is about drug addiction. You pick your choice. Kayo ang tanungin ko, bakit napaka-supportive ng dilawan pagpatungkol sa ikatatanggal, ikakasama ng Duterte. Pero yung mga magnanakaw, sila Tambi, yung mga sumisira ng bansa na komunista, hindi nila makalaban. Yun lang yun. Kayo na ang maglagay. Bakit ganyan ang mga dilaw? Nagtatanong lang po. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Maraming salamat po sa nanood. Huwag po nating kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Sana po ay kayo ay mag-subscribe. Abangan po ninyo ang aking mga vlogs dahil nagre-release po tayo ng 2 to 4 vlogs a day. Mamaya po, isusunod po natin yung mga binayarang ni Tambi hindi na napopunduhan. Exciting po yan. Maya-maya lang, pahinga lang ako saglit, tas iba-vlog ko yun. So sana mapanood nyo rin. Okay? God bless everyone. Salamat po.